impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinasagawa ng House Committee on Justice ngayong araw. Governor Homerlito Dolor humarap sa Sandigang Bayan para tumistigo laban sa siyam na DPWH officials na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental, Mindoro. Bagyong Basyang napanatili ang lakas habang kumikilo sa silangan ng Mindanao. Wind signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa bansa. Department of Social Welfare and Development nakaalerto na para ayudahan ang mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Basyang. Biyahe ng ilang sasakyang pandagat kanselado. Gagawa ng committee report ng House Justice Panel ang magiging desisyon nito sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, tatalakayin ang bawat aligasyon sa ikalawang impeachment complaint na iniendorso ng makabayan lawmakers. Kahapon natapos na ang komite sa deliberasyon sa reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at iniendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Pagbobotohan ng House Justice Committee kung sufficient in substance ang dalawang reklamo. Kung insufficient in substance, hindi uusad at madidismiss na ang impeachment proceedings. Gagawa nito ng committee report ng House panel. Gayunman, maaaring baliktarin sa plenaryo ng Kamara ang desisyon ng House Justice Committee. The committee report that we will be issuing by the Justice Committee will be subject to the approval of the plenary by at least 1/3 vote of all its members. Sakali namang matukoy na sufficient in substance ang kahit isa sa mga reklamong impeachment, tuloy ang impeachment proceedings laban sa Pangulo. Tila isinantabi naman ni House Justice Panel Chairperson Luistro ang mga puna at paratang laban sa isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara laban kay PBBM. Aga naninindigan ang makabayan lawmakers nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sufficient in substance ang kanilang reklamong impeachment sa pagpapatuloy ang deliberasyon ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa Presidente. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, isa sa endorsers ng second impeachment complaint, betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko ang pagtatatag ng sistematikong katiwalian sa pamamagitan ng programa sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, ayon naman kay House Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, pagbobotohan na ngayong araw ng panel members ang sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment. Dito matutukoy kung uusad ba o hindi ang impeachment proceedings laban kay PBBM. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na isang sulat ang inilabas nila kasama sina Senators J.V. Ejercito at Sherwin Gatchalian. Naka-address ang sulat para kay Senator Panfilo Lacson, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o ang Blue Ribbon Committee. Sa naturang sulat, hiniling ng tatlong senador na i-withdraw muna ang kanilang mga lagda sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Partikular ito sa isinasagawang investigasyon ng komite sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa mga senador, mananatiling withdraw ng kanilang mga lagda hanggat hindi pa nahahanda ang pinal na committee report at mabigyan sila ng sapat na panahon upang ito ay mapag-aralan. Sa mensahe ni Senador Mig sa Senate Media, sinabi nito na masyado pang maaga para pumirma sa committee report habang ito ay sinasapinal pa. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, nagpasya ang mga senador na i-withdraw ang kanilang mga lagda dahil draft for discussion pa lamang ang naturang committee report. Formal lang binuksan at isinagawa ang organizational meeting ng Senate Committee on Ethics and Privileges ngayong araw sa pangangasiwa ni Senador J.V. Ejercito. Ito ay sa gitna ng nasa 6 na ethics complaints laban sa ilang senador na nagsimulang ihain noon pang nakaraang taon at ilang buwan nang nakabinbin sa komite. Muli namang ipinaliwanag ni Senador JV na ang dahilan ng antala ay bunsod ng pagkakahalal sa kanya bilang chairperson ng Ethics Committee noon lamang Oktubre
ng 2025 bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado. Kasunod dito ang pagtutok ng mga senador sa budget hearings at bicameral conference committee meeting hanggang sa abuti na sila ng adjournment ng sesyon. Gayunman, nagpahayag si Ejercito ng pagtanggap sa hamon na pamumuno ng komite at patas na pagtatalakay ng mga reklamo laban sa mga kapwa senador. Our Constitution has given the legislature the power and obligation to discipline its own ranks. We live by the principle that a public office is a public trust. The Committee on Ethics is a mechanism to hear complaints against members of the Senate. It is not a weapon for those who have ulterior motives and political agenda. Bago formal na talakay ng mga ethics complaint laban sa mga senador, inihayag ni Senator JV na dapat munang pag-usapan at pagkasunduan ng mga miyembro ng komite ang committee rules. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagdedesisyon kung nais pa nitong magpatuloy sa kanilang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. ukol sa patuloy na pagkwestiyon sa kapalaran ngayon ng ICI matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioners na sina dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Sa ngayon ay tanging ang chairperson nito na si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira nitong miyembro. Ayon kay Undersecretary Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos ang ICI bilang independent body at anuman anya ang nais na hilingin na tulong ng ICI ay ipagkakaloob ng punong ehekutibo. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Nakatakdang isagawa sa February 11 ang susunod na public auction ng Bureau of Customs para sa mga nasamsam na high-end na sasakyan na bahagi ng restitution ng pamahalaan. Ayon sa BOC, ang mga sasakyang isusubasta ay dating nasamsam mula sa pamilyang Diskaya na iniuugnay sa maanumalyang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga isusubastang sasakyan ng dalawang Bugatti, isang Rolls-Royce, isang Bentley Bentayga at 6 pang high-end vehicles. Sumala ngayon sa witness stand si Oriental Mindoro Governor Humerito Dolor para sa bail petition hearing sa kasong malversation ng 9 na DPWH officials ng Mimaropa Region na umano'y sangkot sa 289.5 million pesos na substandard flood control project sa lalawigan. Bago isinagawa ang cross-examination, ipinakita ng prosekusyon ang 4 na video ng mga inspeksyon sa naturang road dike flood control project. May petsang August 16 ang unang inilatag na inspeksyon. 2 naman ang video noong September 9 na nagpapakita ng joint inspection ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Governor Dolor sa damaged stone masonry at revetment sa lugar. Sa parehong araw, sinukat din ni Secretary Dizon ang mga sheet pile na lumabas na humigit kumulang 3 metro lamang ang nakabaon kahit 6 na metro ang aktual na sukat ng mga bagat. Bakal habang 12 metro naman ang nakasaad sa kontrata. Kaugnay ito ng isasagawang oral argument sa Consolidated Petitions laban sa General Appropriations Act o GAA ng 2024, 2025 at ngayong taon. Sa preliminary conference ay pag-uusapan ang mga rule o palatuntunan kabilang na ang time allocation o oras ng bawat partido para ipresenta ang kanilang argumento. Anong mga partikular na isyong legal ang dapat pagtuunan ng magkabilang panig? Sino ang unang magsalita o maglahad ng argumento sa pagitan ng gobyerno at ng petitioners? Inaasahang pag-uusapan din kung ilan ang pwedeng sumama na abogado at petitioner sa araw ng oral arguments. Itinakda ng Korte Suprema sa April 8 at 22 ang oral arguments sa mga kaso laban sa GAA sa Baguio City. May posibilidad na patawan muli ng suspension si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga.
Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, paliwanag ni Congressman Valeriano na talakay kahapon February 3 ng House Ethics and Privilege Committee ang complaint laban sa batang kongresista, kung saan aniya kasama sa napag-usapan ang mga nagawa ni Congressman Barzaga. Ngayong araw, February 4, inaasahang mailalabas ang desisyon kung mayroong panibagong suspension order laban kay Barzaga o ang posibleng pag-aproba ng komite sa tuluyan na pagpapaalis sa kanya sa posisyon.